Hoy, matandang lalaki, kung mapapandar mo yan, sa'yo na ang Ferrari. Hoy, gutom na matanda, sigaw ni Roberto Lopez habang tumatawa ng malakas na halos mabulunan siya. Itinuro niya ang matanda na may panunuya sa tinig. Ibibigay ko ang Ferrari ko kung mapapandar mo. Ha ha ha, pumutok ang tawanan sa marangyang bulwagan. Ang mga lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana at mga babaeng may kumikislap na gown ay nagtawanan sa eksena. Tinatrato ang kalupitang biro bilang aliwan. Sa itaas, kumikislap ang mga kristal na chandelier, habang ang pulang Ferrari ay kumikintab sa pagmamalaki ni Roberto parang salamin. Hindi kalayuan, nakatayo si Don Alejandro Garcia. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang mukha ay bakas, ang edad, ang kanyang coat ay kupas at luma, at ang kanyang mga mata ay nakayuko, puno ng tahimik na pagod. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, mayroong isang bagay na kakaunti lang ang nakakakita. Isang hindi masabing lakas, dignidad na hinubog sa katahimikan. Habang ang tawanan ay umaalingaw-ngaw sa paligid niya, hinawakan niya ang gilid ng kanyang coat na parang iyon na lang ang naglalaman ng kanyang kaluluwa. Hindi lang ito bastos na biro. Ito ang simula ng isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Bago tayo sumabak sa makapangyarihang kwentong ito, ikomento kung saan ka nanonood at huwag kalimutang i-like ang video para hindi mo ma-miss ang susunod. Nangyari ito sa Mexico City, parang isang palabas na isinulat para sa mga Diyos ang gabing iyon. Sa loob ng nakakasilaw na Citibanamex Center, bumaba ang gintong at puting ilaw sa isang sasakyang parang may buhay. Nakapatong ang pulang Ferrari sa malinaw na acrylic na platform, pinalilibutan ng velvet na tali na parang isang kayamanang ipinapakita. Pero hindi lang basta kotse ito, isa itong sagradong simbolo. Nilinlang nito ang lahat. Bawat kintab sa makintab nitong katawan ay nagpataas ng mga baso ng mga bisita sa tahimik na tagumpay. Nang mas maaga, nang umandar ang makina nito, ang tunog ay parang kulog na ikinulong sa isang hawla. Ang malalim na ugong nito ay tila nanatili sa mga buto ng lahat. Amoy premium na gasolina, bagong tahing leather at purong tagumpay ang hangin. Para sa mga mayayamang bisita, higit pa ito sa kotse. Ito ay amoy ng kapangyarihan. At sa gitna ng marangyang eksenang ito, naroon si Roberto Lopez, nakaitim na custom suit, Italian silk na kurbata at Swiss na relo na kumikislap na parang araw sa bawat liwanag. Naglakad siya sa gitna ng tao, may ngiting may halong kayabangan at karisma. Isang ngiting hindi pa nasabihang hindi kailanman. Pakinggan mo to, sabi niya, hinahaplos ang manibela. Sa isang pindot ng paa, umungol ang makina sa mababang, perpektong tono. Umalingaw-ngaw ang tunog sa marmol na pader, parang pangalawang tibok ng puso. Kasunod nito ang palakpakan, mga sipol, tawanan. Tumagilid si Roberto, tinatanggap ang atensyon na parang ang buong mundo ay umiikot sa kanya. Ngunit sa likod ng kislap at karangyaan, mayroong hindi umaayon, parang mantsa ng kape sa puting seda. May isang matandang lalaki sa gilid ng karamihan. Kuba ang likod, ang coat niya ay kupas na sa katagalan at ang sapatos ay tila pinagdaanan na ang lahat ng unos. Ang kanyang balbas ay magulo, may puti at alikabok. Napansin siya ng isang guwardya at agad itinaas ang kamay. "Sir, pakiumurong po." Hindi siya tumutol. Maingat niyang tinaas ang mga kamay bilang senyales ng kapayapaan. May kakaiba sa paraan ng kanyang kilos, napakarespetado, na mas masakit pa sa dibdib kaysa sa isang pakiusap. Pero ang kanyang mga mata hindi umalis sa Ferrari. Tinitigan niya ito hindi sa kasakiman o pagnanasa, kundi sa malalim na pagmamahal. Parang isang amang tinitingnan ang larawan ng nawawalang anak. Mula sa karamihan may babaeng nakadamit berde. Ang pangalan niya ay Rosalia na nakapansin sa kanya. Pinanood niya ang pagninig ng kamay ng matanda,
hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa damdaming matagal nang nakatago. Gusto niyo po ba ito? Tanong niya ng marahan, ayaw sirain ang sandaling iyon. Tumango ang matanda, walang imik, sinubukan niyang ngumiti pero ang kanyang boses ay naiipit sa lalamunan. Huminga siya ng malalim, parang ang halimuyak ng leather at gasolina ang tanging nagpapahinga sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may higit pa sa paghanga, may pagkilala. Isang tingin na tanging may kasaysayan lang ang maaaring magkaroon. Samantala, napansin ni Roberto ang eksenang iyon. Lumakad siya papalapit, dahan-dahan, habang ang mga uloy sumusunod sa bawat hakbang niya. Ang kanyang presensya ay tila pagdilim ng araw, parang eclipse na sumasakop sa liwanag. Tumahimik ang buong silid, maging ang electronic music ay huminto na parang ang universo ay naghintay sa susunod. Tumigil ang makina ng Ferrari at ang tuyong tawa ni Roberto ang pumunit sa katahimikan, matulis at malamig. Panahon na para sa palabas. Lumingon ang mga tao sa kanya, nakataas ang baso ng alak, may hawak na cellphone, sabik sa susunod na pangungutya. Walang gustong maging kaaway ni Roberto, kaya kahit hindi nila gets, tumawa sila. Tignan mo to. Sabi niya, itinuro ang matanda na parang palabas sa perya. Hindi mo nga kayang kumain, Lolo. Anong ginagawa mo dyan? Tinitingnan ng Ferrari ko na parang yo. Bumulwak ulit ang tawanan. Yung iba ay dahil sa kalupitan, ang iba ay dahil sa kabiguan, pero wala ni isa ang pumigil. Napalibutan ng matanda ng ingay, parang alon ng pangungutya. Tumalikod si Rosalia, mabigat ang puso. Gumalaw ang gwardiya, parang aalisin ang matanda, pero nanatili siya, matatag. Ang kanyang tingin ay nakatutok pa rin sa sasakyan. Ang mga salitang ibinato sa kanya ay tila tumalbog sa isang bagay na hindi nakikita, mga alaala na mas matibay pa sa insulto. Nanikip ang kanyang lalamunan, nanginig ang kanyang panga, hindi sa takot, kundi sa galit na pinipigil. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig, ibinubunyag ang hindi niya masabi, na bawat tawa ay parang suntok sa walang lamang tiyan. Hayaan mo na siya, Antonio, utos ni Roberto sa gwardiya. Tinaas ang kamay na parang nagbibigay ng awa. Gawin nating kawili-wili ito. Lumapit ang karamihan, bumuo ng kalahating bilog sa paligid nila. Nakataas ang inumin at cellphone, tila isang live na palabas sa harap nila. Ngayon naamoy na sa buong silid ang halimuyak ng mamahaling pabango, halo sa makapal na tensyon ng isang palabas na walang script. Naglakad si Roberto patungo sa harap ng Ferrari habang sinusundan siya ng spotlight na para bang siya ang bida sa entablado. Sa malakas at nanunuyang tinig, ibinato niya ang huling insulto. Alam mo, matanda, may hamon ako sa iyo, isang imposibleng hamon na hinding-hindi mo kayang panalunan. Humarap siya sa mga bisita, sinisipsip ang kanilang pag-usisa. Kung mapapandar mo ang Ferrari ko, oo, gamit lang ang sarili mong mga kamay, sayo na ito, iyo na. Pumutok muli ang tawanan, mas malakas pa kaysa kanina, may ilan na pumalakpak, parang bahagi lang ng gabi ng aliwa ng alok na yon. Napakawalang saysay ng hamon, kaya naging perpektong punchline sa gabi ng kapalaluan. Magpakatotoo ka, Roberto, sigaw ng isa sa karamihan, may hawak na inumin. Ni hindi niya siguro alam kung paano gumagana ang modernong makina. Kahit bisikleta, baka mahirapan yan, dagdag ng isa pa, naghatid ng bagong bugso ng tawanan. Ngunit sa unang pagkakataon, tumitig ang matanda pabalik kay Roberto. Wala siyang takot sa mga mata, walang pakiusap. Tahimik na paghahamon lang, isang apoy na nakatago sa ilalim ng pagod at panahon. Tingin na matalim na kayang pumunit ng salamin, pero hindi iyon nakita ni Roberto. Abala siya sa pag-enjoy ng kanyang sandali, ang gabi ng isang hangal na nag-aakalang hari. Mula sa gilid, si Rosalia ay patuloy na nanonood. Napansin niya ang kakaiba. Nakakita na siya ng mga lalaking talunan noon, pero hindi ito isang talunang lalaki. May tahimik na lakas sa mukha niya. Isang kalmadong pahiwatig na alam niya ang mga bagay na hindi alam ng karamihan.
mga bagay na mapanganib. O paano matanda? Tukso ni Roberto, iniling-iling ang susi na parang pain. May tapang ka ba? Subukan mo. Tahimik ang buong bulwagan. Wala talagang naniwalang sasagot ang lalaki. Ang ideya na lalapit siya sa Ferrari ay katawa-tawa. Inaasahan ng lahat na yuyuko lang siya at aalis. Pero sa halip pagkatapos ng ilang saglit, pumikit ng marahan ang matanda at sa tinig na paos ngunit matatag, sinabi niya, "Tinatanggap ko." Isang sabayang paghinga ang umalingaw-ngaw sa silid. Hindi iyon malakas, hindi rin dramatiko. Pero tumama yun sa lahat gaya ng kulog. Tumigil ang tawanan, bumukas ang mga bibig sa pagkabigla. Ang simpleng sagot ng matanda ay nagputol sa gabi na parang kidlat. Sa unang pagkakataon, nawala ang kumpiyansang ngiti ni Roberto. Nagbulungan ang mga tao. Hawak ang kanilang mga baso ng alak, inaayos ang kanilang mga alahas. Nakatuon na ngayon ang lahat ng mata sa taong lumabag sa script ng gabi. Sa palasyong iyon ng labis, si Don Alejandro Garcia, nakasuot ng kupas na coat, may balbas na balot ng alikabok, ay nagsalita ng dalawang salitang tila hindi nararapat sa lugar na iyon. Tinatanggap ko, umuugong pa rin ang mga salitang iyon kahit nang bumalik ang electronic music. Pero iba na ang pakiramdam. Nagkatinginan ang mga bisita, naguguluhan kung biro pa rin ba ito o kung may tunay nang nagsisimula. Seryoso ba ang matanda? Tinanggap niya talaga ang kalupitang alok ni Roberto? Nagkunwaring kalmado si Roberto, inaayos ang kurbata, pilit na iniiwasan ang kahihiyan. Hindi na siya pwedeng umatras, hindi sa harap ng napakaraming mata. Lumakad siya pabalik sa Ferrari, marahan, dramatiko, parang isang taong naniniwalang hawak pa rin niya ang kontrol. Sa isang kumpas, iniabot niya ang susi. Sige nga, Ginoong wala. Kung gusto mo talaga, patunayan mo, paandarin mo. Gulatin mo kami. Bumalik ang tawanan pero ngayon ay may halong kaba. Lumabas ang mga cellphone. May mga nagsimula ng mag-record, inaasahang kakalat ang video. Isang pulubi na nagmumukhang katawa-tawa. Ang iba na may ubos ang inumin, ayaw palampasin ang mangyayari. Si Antonio, ang gwardiya, ay mukhang balisa. Pero sininyasan siya ni Roberto na wag makialam. Gusto niya ng buong palabas. Lumakad si Don Alejandro. Bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa makinis na marmol. Mabigat, mabagal, hindi katulad ng mararahang tunog ng sapatos ng mga bisita. Hindi siya nagmamadali at mas lalo iyong nagpapanerbiyos sa karamihan. Ano bang plano niya? Bulong ng isa. Baka ni hindi niya alam kung nasaan ang susian, tawa ng isa pa. Pero hindi natawa si Rosalia. Mabilis ang tibok ng puso niya. May kakaiba sa kilos ng matanda. Hindi niya maipaliwanag. Oo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pero hindi dahil sa takot o kahinaan. Nanginginig ito gaya ng kamay ng musikero na muli ay humahawak sa kanyang matagal ng iniwang instrumento. Ito ay emosyon, hilaw, totoo, malalim, na pilit tinatago. Pinaglaruan ni Roberto ang susi, saka ito itinapon sa sahig na may mapanuyang ngiti. Tumunog ito ng matalim sa marmol, tumigil sa harap ni Don Alejandro. Muling nagtawanan ang mga bisita. Dahan-dahang yumuko ang matanda, pinulot ang susi na may pag-iingat, saka ito tinitigan ng ilang segundo. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumalaw dito, parang may hawak siyang banal na bagay. At ang simpleng pagkilos na iyon ay nagpalito sa mga nanonood. Walang nakaintindi kung bakit iyon ay tila mahalaga. Sige na nga, ipakita mo na ang magic mo, kantyaw ni Roberto, nakabukas ang mga braso na parang mangkukulam sa dulo ng palabas. Lumapit si Don Alejandro sa kotse at pumasok. At biglang tumahimik ang buong silid. Nakaupo na siya sa leather na upuan. Pumikit siya saglit. Huminga siya ng malalim, amoy ng leather, bakal, langis. Tumama iyon hindi lang sa ilong kundi sa kaluluwa. Amoy iyon ng nakaraan, buhay na minsang kanya, ipinatong niya ang mga kamay sa manibela, may paggalang. At sa ilang segundo,
Hindi na siya mukhang pulubi, para siyang lalaking umuwi matapos ang mahabang pagkatapon. Nag-ayos ang mga bisita, ang iba'y bumulong, ang iba'y inilapit ang kanilang mga kamera. Sige na matanda, tama na ang drama, paandarin mo na, biro ng isa mula sa likod. Pero hindi nagmadali si Don Alejandro. Nandoon siya hindi para sa tawanan. Una, mahinahong inayos ni Don Alejandro ang upuan. Bawat galaw ay eksakto, parang taong alam ang ginagawa. Pagkatapos, marahang hinaplos ng likod ng kanyang daliri ang kambyo na parang binabati ang isang matagal ng kaibigan. Sumunod, gumalaw ang kanyang mga mata sa kabuuan ng dashboard. Sa isang iglap, may sumiklab na kislap sa kanyang tingin. Isang ningning na hindi mo pwedeng pekein. Si Rosalia ay patuloy pa ring nanonood, mabilis ang pintig ng puso. Hindi ito isang estranghero na clueless sa sasakyan. May nakatago sa bawat galaw niya, isang alaala na siya lang ang may hawak. Sa huli, isinaksak ni Don Alejandro ang susi sa ignition. Tumahimik ang buong silid. Lumutang ang kanyang daliri sa ibabaw ng start button, walang humihinga. Pagkatapos, sa isang kalmadong kilos na tila panaginip, ikinilos niya ang kanyang pulso. Ang susunod na mangyayari ang magpapasya kung ang gabi ay magtatapos sa tawanan o sa katahimikan ng pagkabigla. Napakakapal ng tensyon. Parang maririnig mo ang yelong pumuputok sa loob ng mga baso. Lahat ay nakatingin sa kanya. Handang tumawa kung hindi aandar o humanga kung sakaling umandar nga. Ikinot ni Don Alejandro ang susi, mabagal may kaseryosohan parang ritual. At pagkatapos, umuungal ang Ferrari, ang dagundong ng makina ay pumunit sa ere, malalim, makapangyarihan, pinayanig ang mga bintanang salamin, pinakilos ang mga chandelier, at umalingaw-ngaw sa dibdib ng bawat tao sa silid. Nagulat ang lahat, may halong takot, pagkamangha at galak. Napasingkit si Roberto Lopez, di makapaniwala. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Inaasahan niyang babagsak ang matanda na pagtatawanan siya. Ngunit ang nangyari, parang kinilala siya ng makina. Hindi pinansin ni Don Alejandro ang karamihan habang umaandar ang makina na parang mabangis na hayop, nakinig siya. Hindi bilang driver, kundi bilang isang taong muling narinig ang tinig ng matagal ng kaibigan. Marahan niyang hinaplos ang manibela, tila sinasamba sa kamahina, halos ibulong, na narinig lang ni Rosalia, parang hindi ka man lang tumahimik. Napasinghap si Rosalia, hindi yun sinasabi ng isang estranghero, iyon ay boses ng isang taong may kasaysayan sa sasakyang iyon. Nagbago ang aura ng silid, may mga pumalakpak kakaunti lang, may ilan na nag-record na ng mas mabilis, wala na ang tawa. Ang naiwan, pagkalito, paggalang at pagkamausisa. Paano niya nagawa iyon? Tanong ng isa. Swerte lang yan, sagot ng isa, pilit na nagdududa. Pero halatang nanginginig ang boses. Lumapit si Roberto, halatang balisa, hindi niya pwedeng hayaang mawala ang spotlight. So what kung napaandar mo? Sigaw niya. Akala mo ba sa'yo na yan ngayon? Sinubukang maging arogante pero may panginginig sa boses. Tahimik na pinatay ni Don Alejandro ang makina at bumaba sa kotse. Walang yabang, walang pagmamayabang. Kalmado lang. Inabot niya ang susi kay Roberto, hindi tuluyang iniabot, kundi parang paalala lang. Sabi mo sa akin na ito kung napaandar ko, Aniya. Malalim ang boses, matatag, hindi natitinag. Muling nag-ingay ang karamihan, nakatutok ang mga cellphone. Bawat salita ay parang bahagi na ng live broadcast. Tumawa ng pilit si Roberto. Biro lang yon, matanda. Walang nagakala na sineseryoso mo. Lumingon siya sa paligid, humihingi ng suporta. May ilang tumawa pero mahina, parang pilit na palakpak matapos ang pangit na palabas. Hindi tumawa si Rosalia na natiling nakatitig kay Don Alejandro. May kakaiba sa kanya ngayon, isang bagay na may bigat, kapangyarihan at presensya. Hindi na siya basta matandang marumi, nagbabago siya sa harap ng lahat. Isang hakbang lang ang ginawa ni Don Alejandro palapit. Hindi siya sumigaw,
Hindi siya nanakot, pero ang kanyang mga mata, tahimik matalim, tumama sa mga mata ni Roberto na parang bagyong dumarating. May bigat ang mga salita, Hihu. Narinig ng lahat ang sayo, nanlamig ang silid. Sa unang pagkakataon, tila ang kahihiyan ay lumilipat ng direksyon, pero walang nakakasigurado kung hanggang saan ito aabot. Nagbago ang enerhiya sa silid. May ilan na humarap muli kay Roberto, umaasang babawi siya. Ang iba'y tahimik na pinapanood si Don Alejandro, parang may hinihila silang hindi maipaliwanag. Pinilit muling ngumiti ni Roberto. Mataas ang boses. Talaga bang naniniwala kayong karapat-dapat ang taong to? Psh! Pwede kahit sino pa. Swerte lang. Tumawa siya, tinaas ang kanyang wine glass. Paandarin mo lang ang kotse, iyan na yon. Kahit sino, basta tsamba. Pero hindi sumagot si Don Alejandro. Sa halip, lumapit siyang muli sa Ferrari. Dahan-dahang yumuko, binuksan ang hood at tinaas iyon na parang wala lang. Nagliwanag ang makina sa ilalim ng ilaw, isang metalikong obra na handang pagmasdan. Ang mga tao'y lumapit, usisa ang mga mata. Ano na naman ang ginagawa niya? Tanong ng isang babae. Inikot ni Don Alejandro ang kamay sa ibabaw ng makina, hindi hinahawakan, kundi parang may binabasang banal na sulat. Pagkatapos, itinuro niya ang isang maliit na valve at mahina niyang sinabi, hindi pantay, mapaninira sa kalibrasyon, kaunti lang pero sapat para maapektuhan ang lakas ng pag-start. Parang kulog ang bagsak ng komento niya, may ilan na natawa sa kaba, ang iba na may tulala. Nanigas si Roberto. At anong alam mo sa mga kalibrasyon? Singhal niya. Tumingin si Don Alejandro, kalmado, diretso. Alam kong sapat para masabing pinilit ang makinang to, sabi ni Don Alejandro, banayad pero diretso. Kung sino man ang nagmaneho nito, binugbog ito sa ikalimang gear. Kung tuloy-tuloy yan, hindi tatagal ng 10,000 kilometro bago sumabog. Nabagsakan ng bigat ang buong bulwagan. Ilan sa mga bisita, mga lalaking ipinagmamalaki ang kaalaman nila sa mga luxury car, nagkatinginan, halatang hindi komportable. Ang sinabi ng matanda ay hindi tunog hula. Tunog ito ng eksaktong pagsusuri, parang mula sa isang taong nakita na mismo ang loob ng makina. Bumilis ang tibok ng puso ni Rosalia, hindi na siya nakatiis. Paanong alam mo yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay parang punyal na tumagos sa dagat ng mga bulong. Maingat na ibinaba ni Don Alejandro ang hood hanggang sa mag-click ito. Nagsasalita ang mga makina, senyorita, bulong niya. Kailangan mo lang matutong makinig. Nanatiling nakabitin sa hangin ang kanyang mga salita, mabigat, kakaiba. May sandaling ginapangan ng kilabot ang mga bisita. Hindi ito boses ng pulubi. Ito ang boses ng isang taong may dalang karunungan na kailanman ay hindi maaabot ng karamihan. Lalong nabalisa si Roberto, lumapit siya, padabog, iniabot ang kamay. Tama na, ibigay mo na ang susi at umalis ka na, pero hindi gumalaw si Don Alejandro. Hinawakan niya ng mahigpit ang susi sa kanyang nanginginig na kamay. Nang sa wakas ay nagsalita siya, napakahina ng tinig kaya't lahat ay napalapit upang marinig ito. Ikaw ang nagdala sa akin dito, Roberto Wania. Binitiwan mo ang salita mo. Tumigil ang lahat, parang tumigil pati ang hangin sa paligid. Nilunok ni Roberto ang laway niya at sumiklab ang kaba sa kanyang lalamunan. Hindi niya pwedeng hayaang mapahiya ng ganitong klasing matanda, isang walang-wala sa harap ng lahat. Biro lang yon, pilit niyang tawa bagamat kumakaskas ang kanyang tinig. Walang may paniniwala na karapatan mo ang meron, singit ng isang matatag na boses. Lahat ay lumingon. Si Rosalia iyon, maliwanag at buo ang kanyang tono, tuluyang binasag ang katahimikang parang kasunduan sa loob ng silid. Lumapit siya ng ilang hakbang, puno ang mata ng paggalang at tahimik na paglaban. Ang taong marunong umrespeto sa makina sa ganung paraan, hindi siya basta-basta. Nanahimik ang buong bulwagan. Napatitig si Roberto, ang galit ay lumitaw sa likod ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Pero huli na.
Nabasag na ang maskara niya at nagsisimula ng makita ng mga tao ang nasa likod nito. Nag-umpisang magbulungan ang mga tao parang alon sa tubig. Napapatingin na sila sa matandang bumaligtad sa buong gabi. Ang atmosfera ay bumigat. Ang ugong ng Ferrari mula kanina ay parang nananatili pa sa dibdib ng bawat isa at ngayon ang katahimikan ay mas malakas pa. Inubos ni Roberto ang laman ng kanyang wine glass sa isang lagok, parang kayang ibalik ng alak ang kanyang kontrol. Pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang dating kumpiyansang mga mata ngayon ay nagnininga sa galit. Anong gusto mong palabasin, Rosalia? Singhal niya, pilit ang ngiti. Na mas alam ng pulubing to ang Ferrari ko kaysa sa akin. Hindi na tinag si Rosalia. Hindi ko alam kung gaano karami ang alam niya, sagot niya, mabagal at direkta habang nakatingin kay Don Alejandro. Pero alam ko ang nakita ko, at ang nakita ko ay respeto, isang bagay na wala sa gabing ito. May mababang bulong na gumulong sa silid, may ilang tumalikod na hihiya. Ang iba na may nagtitinginan di malaman kung saan papanig. Nanginig ang kamao ni Roberto. Hindi siya sanay mawalan ng kontrol, lalo na sa harap ng publiko. Lalo pa sa harap ng isang matanda at isang babaeng may lakas ng loob na harapin siya. Samantala, nanatiling tahimik si Don Alejandro, hawak ang susi sa gilid. Wala siyang yabang, hindi siya gumalaw, pero ang kanyang katahimikan ay parang nagpapalaki sa kanyang presensya, tila hindi na maaabot. At sa katahimikang iyon, muling bumukas ang pinto ng Ferrari. Bumalik si Don Alejandro sa loob. Ang makina, sabi niya pause, ay hindi lang sinisindihan, pinakikinggan, nararamdaman, naiintindihan. Umupo siyang muli, ikinot ang susi, umungol muli ang makina, banayad pero makapangyarihan. Hindi niya ito pinatay. Pinisil niya ng marahan ang accelerator, parang sinusukat ang bawat panginginig. Ikinambyo niya ang gears, inayos ang manibela, hinawakan ang ilang kontrol na hindi nakita ng karamihan. Nag-iba ang tunog, mas makinis, mas malinis. Parang ang mismong kotse ay kumalma sa ilalim ng kanyang kamay. Hindi sabay ang fuel injection, bulong niya. Hindi niya kailangang sumigaw. Nagkatinginan ang ilang car enthusiasts. Isa sa kanila ay lumapit di mapigilang magsalita. Tama siya, sabi ng lalaki. May narinig din akong sablay sa ignition kanina. Akala ko ako lang. Tumango si Don Alejandro, hindi pa rin lumilingon. Hindi mo lang inakala. Totoo yun. Laging nagsasabi ng totoo ang makina, kailangan mo lang makinig. Nagbulungan muli ang karamihan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na panunuya ang laman. Ang ilang mata ay lumingon kay Roberto, mapanghusga, nagtatanong. Namula si Roberto sa galit. Tama na! Sigaw niya, tumalbog sa marmol ang tinig. Kalokohan to, murang drama lang! Maingat na pinatay ni Don Alejandro ang makina. Bumaba siya sa kotse, isinara ang pinto ng may paggalang. Bawat hakbang palapit kay Roberto ay parang pintig ng tambol. Pagharap niya, diretso ang titig, walang kurap. Walang palabas dito, aniya. Kaalaman lang. Lumapit si Rosalia, halatang di na maitago ang emosyon. Tahimik ang lahat. At doon napagtanto ni Roberto ang isang bagay na bumalot ng lamig sa kanyang dugo. Hindi na sila tumatawa sa kanya. Tinitingnan na siya at hindi bilang host o milyonaryo o may-ari ng Ferrari, kundi bilang hangal ng gabi. Hindi kailangang sumigaw ni Don Alejandro. Ang kanyang katahimikan na lang ay sapat para bumaliktad ang balanse. Ang hangin ay tila kuryente bago ang bagyo. Ang bawat chandelier ay tila sumasabay sa alon ng tensyon. Lumapit ang mga tao, bumuo ng bilog sa paligid ng pulang kotse, ng mapagmataas na lalaki at ng misteryosong matanda na tila mas malaki kaysa sa buhay. Hindi na basta matanda si Don Alejandro. Siya na ay isang tanong na walang may kayang sagutin. Isang hiwagang nakatayo sa gitna ng lahat ng kanilang kayabangan. Pawis na si Roberto. Pinunasan niya ang noo gamit ang likod ng kamay. Ang dating effortless na kayabangan niya ay unti-unting nababasag, parang manipis na salamin. Ang mga taong kanina'y humahanga sa kanya, ngayon ay wala na.
Bawat pares ng mata sa gintong bulwagan ay nakatuon kay Don Alejandro Garcia. Sinusundan ang bawat kilos niya na may lalong lumalalim na pagkabighani. Kalma ang matanda nang iniunat ang kanyang kamay. "Bigyan mo ako ng ilaw," sabi niya. "Kailangan kong makita ito ng malinaw." Ilang segundo, walang gumalaw. Ang katahimikan ay parang may bahid ng takot. Pagkatapos, lumapit si Rosalia. Kinuha niya ang cellphone, binuksan ang flashlight at itinutok ito sa makina ng kotse. Kumikinang ang puting ilaw sa metalikong kurbada ng makina ng Ferrari, parang kayamanang bagong nahukay. Yumuko si Don Alejandro, matatag ang mga kamay, matalas ang tingin. Itinuro niya ng marahan gamit ang dulo ng daliri. "Dito!" bulong niya. Pinalitan ang fuel pump, pero hindi naka-align sa tamang calibrator. Kapag ipinagpatuloy ang ganitong kondisyon, bibigay agad ang pressure. Lumapit ang isang binatang engineer, isang kilalang espesyalista sa mga high-end na sasakyan. Gulat na gulat. "Tama siya," sabi nito matapos suriin ang parte. Puno ng pagtataka ang boses. "May ininspeksyon akong Ferrari nitong mga nakaraang linggo. Ganito rin ang problema." Umingay ang bulong-bulungan sa karamihan. Bawat pangungusap ni Don Alejandro ay parang hatol, kalma, eksakto, hindi matutulan. Sinubukan ni Roberto sumabat, halatang desperado. "Huwag niyong pakinggan yan," sigaw niya. "Wala yang silungan, isa lang yang hampas lupa. At mas pinaniniwalaan niyo siya kaysa sa akin." "Sa akin?" Pero wala nang epekto ang kanyang tinig. Walang tumawa, walang tumango. Tumingala si Don Alejandro, ang mukha ay kalmado pero matalim. "Hindi pera ang sukatan ng kaalaman, Roberto," mahinang sabi niya, "kundi karanasan at mga peklat." Tumama ang linya na parang talim. Dahan-dahang ibinaba ni Rosalia ang flashlight. Ang sinag ng ilaw ay tumama sa mukha ng matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi nagliliyab sa kayabangan o kasakiman, kundi ng isang mas malalim na bagay, isang katotohanang masakit. Totoo. Nagsimula na naman ang bulungan. "Sino ba talaga siya?" tanong ng isa. "Parang siya mismo ang gumawa ng kotse. Hindi lang basta pulubi yan," dagdag ng isa pa. Mahina ang boses pero may paghanga. Atras ng isang hakbang si Roberto, halos wala sa sarili. Nabibitawan na ang maskara ng pagiging makapangyarihan. "Tama na!" sigaw niya, nanginginig ang boses. "Wala namang nakakakilala sa iyo dito. Wala ka, multo ka lang." Malalim na huminga si Don Alejandro. Maari na sana siyang magsalita, ilabas ang lahat, pero hindi niya ginawa. Hinawakan lang niyang mahigpit ang susi at nanatiling tahimik. At ang katahimikang iyon, mas malakas pa sa kahit anong salita. Humarap si Rosalia sa mga bisita. Matatag at malinaw ang kanyang tinig. "Siguro nga, hindi natin alam kung sino siya," sabi niya. "Pero ang ipinakita niya ngayong gabi ay mas mahalaga pa sa lahat ng diploma at bank account natin." Kumalat ang epekto ng kanyang salita sa buong silid. Gumulong ang pagdududa, ang pag-iisip. Naghanap ng suporta si Roberto pero wala siyang makita. Ang mga dating ngiti sa kanya, ngayon ay iniiwasan siya ng tingin. Ang palabas ng pangungutya ay naging isang paglilitis. Tahimik, pero ang hatol ay tila nabigkas na. Sa gitna ng lahat ay si Don Alejandro, tulad ng bato, matatag. Hindi siya maingay, hindi niya kailangang maging maingay. Ang bigat ng kanyang katahimikan ay parang tanging tinig na mahalaga. Ang dating masiglang gala ay nagbago. Wala nang tawanan, wala nang kalansing ng baso. Tanging katahimikan, makapal, mabigat, naghihintay sa katotohanang malapit ng sumabog. Hawak pa rin ang susi ng Ferrari. Hinaplos ni Don Alejandro ito ng banayad, parang relikya mula sa ibang buhay. Pagkatapos itinutok ang mabigat na tingin kay Roberto Lopez. "Sabi mo, walang nakakakilala sa akin," panimula niya. "At tama ka, dahil may ilan na siniguradong ako'y makalimutan." May mga napasinghap sa karamihan. Lumapit si Rosalia, kumakabog ang dibdib. Alam niyang darating ang sandaling ito.
mula pa nang nakita niya kung paanong hinawakan ng matanda ang Ferrari na parang anak. Sinubukang sumabat si Roberto, nanginginig ang boses. "Oh, tama na, sobra na ang drama mo. Lahat yan gawa-gawa mo lang." Pero itinaas lang ni Don Alejandro ang kamay. Isang simpleng kilos pero sapat para tumahimik ang lahat. 3 dekada, aniya, hindi inaalis ang tingin sa kotse. 3 dekadang inilaan sa mga makinang tulad nito. 30 taon ng grasa, pawis, puyat. Pinapakinis ang bawat gear, bawat valve, bawat tunog. Nagulat ang buong silid. Hindi ito reklamo, ito ay isang kumpisal. 30 taon, bulong ng isa, hindi makapaniwala. Tumango si Don Alejandro. 30 taon sa loob ng pabrika kung saan ang sukatan ng pagmamahal ay hindi champagne o relos, kundi dedikasyon. Sa tibok ng puso ng bawat makinang binuo namin. At isang araw, basta na lang natapos ang lahat, tumigil siya. Bumaba ang boses, puno ng sakit. May nagsabing wala na akong halaga. Tumama ang mga salitang iyon na parang kutsilyo. Nanginginig ang panga ni Roberto, bumalot ang pawis sa sentido niya. Kasinungalingan, bulong niya, pero wala nang nakikinig. Nanginig si Rosalia. Ramdam niya ang katotohanan sa bawat salita, katotohanan ng isang lalaking ibinuhos ang lahat, pero iniwang walang-wala. Ibinaba ni Don Alejandro ang tingin, mabigat ang alaala. Kapag inalay mo ang buhay mo sa isang bagay, hindi mo yan nakakalimutan, anya. Kahit burahin pa nila ang pangalan mo, kahit iwanan ka nila, nananatili ang kaalaman. Tinapik niya ang kanyang sentido. At dito, ipinatong ang nanginginig na kamay sa kanyang dibdib. Ganap na katahimikan. Walang musika, walang bulong, walang galaw. Hanggang sa isang boses mula sa likuran ang bahagyang pumukaw. "So, mekaniko ka pala?" Tumingala si Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Hindi lang ng kumpiyansa, kundi ng isang lungkot na puno ng karangalan. At sa mga labi niya ay may bahagyang ngiti, alam, payapa at buo. "Hindi mekaniko," tahimik na sabi ni Don Alejandro. "Isa akong maestro." Parang alon ng pagkabigla ang dumaan sa buong silid. Naramdaman ni Roberto ang lupa na parang gumuguho sa ilalim niya. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ugnay-ugnay ng mga piraso. Ang katotohanan ay unti-unting lumilitaw, parang liwanag ng umaga na binabasag ang dilim. Lumalalim ang respeto ng mga tao sa matanda at kasabay nito, bumibigat ang hatol na unti-unting bumabagsak sa mga balikat ni Roberto. Hindi na muna nagsalita si Don Alejandro. Tumayo lang siya roon, tahimik, buo, na para bang bawat salitang hindi niya binibitawan ay may tinitimping bigat, naghihintay sa tamang sandali. Ang hangin sa bulwagan ay nanginginig sa tensyon. Lahat ay alam, ang susunod na sasabihin niya ay hindi na kwento lang, kundi ang katotohanan na kayang gumuho ng mga pangalan. Lumalakas ang bulungan, isang hindi mapakaling paghingi ng sagot, pero walang tumatalikod kay Don Alejandro Garcia na ngayon ay tila hindi matitinag, lalo pa sa tabi ng nanginginig na mga kamay ni Roberto at ang pawis sa kanyang mukhang hindi na maitago. Nagtaas ng kamay si Roberto, nanginginig, pilit binabawi ang kontrol. "Huwag kayong maniwala sa kanya," sigaw niya. "Isa lang siyang matandang uhaw sa atensyon. Ako ang may-ari ng Ferrari na yan. Ako ang nagpagod para diyan." Pero tunog walang laman ang kanyang mga salita. Ilang mga bisita ay lumingon sa kanya, walang emosyon sa mukha. Ang tiwala'y dahan-dahang kumakawala. Tumayo si Rosalia, nakatawid ang mga braso at walang takot na nagsalita. "Nagpagod ka, Roberto, o namana mo lang ang hindi mo kailanman binuo?" Parang kidlat ang tumama sa hangin. Nagingay ang mga tao. Ang tingin ni Roberto ay parang apoy, pero si Rosalia ay hindi natinag. Huminga ng malalim si Don Alejandro at lumapit ng isang hakbang. Nang muling nagsalita siya, ang tinig ay mababa pero matatag, parang katotohanang pinalaya. "Hindi ako narito para sa pansin. Narito ako para sa katarungan." Humarap siya sa mga bisita, hindi kay Roberto, kundi sa lahat ng nanonood.
30 taon akong nagtrabaho sa pabrika ng Ferrari sa Modena. 3 dekada ng pagpino sa mga makinang gaya nito. 3 dekadang pagiging punong mekaniko. Nagpakadalubhasa ako, nagsanay ng maraming henerasyon, ibinuhos ang buong sarili sa bawat disenyo. Nagulantang ang mga bisita, maging ang mga dating nagdududa sa kanya, ngayon ay nakatitig, nanlaki ang mga mata. Pero isang araw, patuloy niya may kirot sa mata. Kinuha nila ang lahat, mga lagda, mga kontrata, mga pagtataksil. Tinanggal ang pangalan ko sa mga tala. Ginawa nila akong parang hindi kailanman umiral. At alam niyo ba kung sino ang tumulong sa pagpatay sa pangalan ko? Sabay-sabay na napalingon ang lahat kay Roberto. Namutla siya. Nagpupumiglas ang kanyang paningin, puno ng sindak. Kasinungalingan, wala akong... Pero itinaas ni Don Alejandro ang kamay, matapang, matalim, tumahimik muli ang lahat, ang pamilya mo Roberto, ang iyong ama, ang mga kasosyo niya, sila ang nagbayad para sa katahimikan ko, sila ang nagnakaw ng mga karapatan sa disenyo ko. Kinuha nila ang lahat at iniwan akong wala. At ikaw, anya, nanginginig ang boses sa pagpipigil. Lumaki kang ipinagmamayabang ang isang bagay na hindi naman tunay na sayo. Pumutok ang pagkabigla sa buong silid. May umatras. Ang iba ay nagtitinginan. Sa wakas, ang mga piraso ay nagkakabit-kabit. Ang katahimikan ni Don Alejandro, ang kahusayan niya, ang paraan ng paghawak niya sa Ferrari na parang siya ang mismong lumikha nito. Napaatras si Roberto, nawawala ang kumpiyansa. Wala kang pruweba, baliw ka, sigaw niya. Itinaas ni Don Alejandro ang mga susi. Sumalo ito ng liwanag parang talim. Hindi ko kailangang patunayan kahit ano. Ako ang bumuo nito. Ang makinang ito ay may bakas ng daliri ko sa bawat tornilyo. Tahimik. Matinding katahimikan. Walang gumalaw, walang kumurap. Lumapit si Rosalia, nangingilid ang luha. Kung ganon, sa'yo rin pala ang Ferrari na to? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang ibinaba ni Don Alejandro ang kamay. Hindi ko gustong matanggap ang Ferrari bilang regalo, anya buong linaw. Hindi ako narito para sa limos. Narito ako para bawiin ang laging akin. Ang dignidad ko, ang pangalan ko, ang lugar ko sa kasaysayan. Parang kulog ang bigat ng kanyang salita. Nararamdaman ito ng bawat isa. Nagbagsakan ang balikat ni Roberto. Naghanap siya ng suporta. Wala siyang nahanap. Ang paghanga na dati nakatuon sa kanya, ngayon ay naging pagkasuklam. Kumpleto na ang kahihiyan. Ang larong sinimulan para pagtawanan ng isang matanda ay siya palang lalangoy sa sariling pagbagsak. Ang gala na dati puno ng tawa, ngayon ay puno ng tensyon. Walang umiinom, walang nagsasalita. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Roberto Lopez, ang mukhang namumutla, baluktot sa takot at hiya. Samantala, si Don Alejandro Garcia ay nakatayo. Mataas, kalmado, hawak pa rin ang mga susi ng Ferrari na para bang hawak niya ang isang katotohanang hindi na maiaalis kailanman. Piliting ngumiti ni Roberto. Ngunit nanginginig ang boses, kung gusto mo niya ng sobra matanda, kunin mo. Binagsak niya ang baso ng alak at itinuro ang kotse. Sa'yo na ang Ferrari! Ibinibigay ko. Pero walang palakpakan, walang sigawan, walang selebrasyon, tanging katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa sa kahit anong pagtanggi. Dahil lahat ay nakita kung ano talaga iyon. Hindi kabaitan kundi desperasyon, lumapit si Don Alejandro. Ang anino niya ay humaba, bumaon sa pagkatao ni Roberto. Nang muling nagsalita siya, mababa ang tinig, ngunit parang kulog ang dating. Hindi ko kailangan ng Ferrari mo. Hindi ko kailangan ng suhol para ilibing ang katotohanan. Lalong lumalim ang katahimikan. Lahat ng bisita ay nakikinig. Ang tanging gusto ko, patuloy niya, nanginginig ngunit matatag ang boses, ay ang ninakaw sa akin, ang pangalan ko, ang gawa ko, ang buhay ko. Tumingin siya kay Roberto. Kayo ng pamilya mo ang naghatol sa akin sa limot, pero nabuhay ako. At ngayong gabi, sa harap ng lahat, binabawi ko ang sinubukan niyong burahin, ang dangal ko. Bawat salita ay parang martilyo,
Tumulo ang luha ni Rosalia at sa paligid maraming bisita na wala ng salitang kayang ipahayag. Ang nararamdaman ay tahimik na tumango. Hindi na kayang itanggi ang katotohanan. Napaatras si Roberto na tapilok sa platform na tila binigla ng bigat ng sariling mga kasinungalingan. Wala kang pruweba, walang maniniwala sa iyo. Sigaw niya, pero basag na ang tinig, talo na kahit bago pa man matapos. Mula sa likod ng bulwagan, isang matatag na tinig ang sumagot. Naniniwala ako sa kanya. Sumunod ang isa pa, ako rin. At isa pa, at isa pa. Ang bulong ay naging tinig. Ang tinig ay naging alon. At ang alon ay naging palad na pumalakpak para sa katotohanan. Ang parehong mga taong tumawa kay Don Alejandro ngayon ay nakatayo para sa kanya. Ang parehong mga matang tumingin sa kanya mula sa taas, ngayon ay puno ng paggalang. Itinaas ni Don Alejandro ang kanyang mukha, huminga ng malalim. Hindi ako narito para agawin ang anuman sa inyo, aniya, mahinahon ngunit buo ang tinig. Narito ako para ipaalala na ang katotohanan ay hindi namamatay, gaano man ito ilibing. Ang hustisya, kahit magtagal, laging nakakahanap ng daan. Lumapit si Rosalia, hindi natitinag ang tinig. Ngayong gabi nakita natin kung sino ang tunay na karapat-dapat sa ating paggalang. Unti-unting sumiklab ang palakpakan. Mahina sa simula tapos lumakas hanggang sa umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Bawat palakpak ay tila hatol. Mas malakas pa sa kahit anong salita. Nakatayo si Roberto, hindi makagalaw. Nakapayuko ang ulo, ginupo ng katotohanan at ng mga matang ngayoy hindi na humahanga kundi humuhusga. Hindi na siya sentro ng paghanga. Siya na ang naging babala. Lumapit si Don Alejandro at dahan-dahang inilapag ang mga susi ng Ferrari sa ibabaw ng hood. Hindi na niya kailangan ang mga iyon. May mas mahalaga na siyang nabawi, ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, ang kanyang lugar sa alaala. Habang pinalilibutan siya ng palakpakan, pumikit siya. Sa kanyang mukhang inukit ng panahon ay lumitaw ang isang kapayapaang matagal nang nawala. Ang mga sugat ng kahapon ay naroon pa rin, pero ang dangal ay bumalik na upang pagalingin ang mga ito. Sa sandaling iyon, wala nang pulubi. Ang nakatayo sa harap ng lahat ay isang buo, ganap na tao muli. Ang eko ng palakpak ay hindi lang para sa kanya. Ito ay para sa katotohanan, para sa tahimik, hindi matitinag na lakas ng muling isinilang na dignidad. Ngayong gabi, ipinaalala sa atin ni Don Alejandro Garcia na ang kahirapan ay hindi kayang burahin ang kadakilaan at ang pusong pinanday ng sakripisyo ay mas makintab pa sa kahit anong hiyas o sasakyan. Ang kanyang kwento ay may dalang mensahe para sa ating lahat. Walang sino man ang may karapatang ipahiya ang kapwa. Kayamanan, ari-arian, anyo, lahat yan ay kumukupas. Ngunit ang dignidad kapag ipinaglaban ng buong tapang ay nagiging puwersang hindi mapipigil. Marahil ikaw o isang kakilala mo ay dumaan na rin sa ganoong sandali, yung tipong ginawang biro o inalipusta. Hayaan mong ang kwentong ito ay maging paalala. Huwag kailanman tanggapin ang kahihiyan. Walang taong mas mahalaga kaysa sa iba. Bawat isa sa atin ay may kwento, may laban, at may lugar sa mundong ito na karapat-dapat igalang. Kung ikaw ay may sariling kwento, ibahagi ito sa comments. Ligtas ang espasyong ito para sa mga tinig na kailangang marinig. Salamat sa pagsama sa amin hanggang dulo ng makabagbag damdaming kwentong ito. Sabihin mo sa amin, aling bahagi ang pinakatumi mo sa puso mo. Huwag kalimutang mag-subscribe at yon ang notifications para sa mas marami pang kwentong nakaka-inspire, gising at tumatatak. Kung naniniwala ka sa invisible power ng dignidad, katotohanan at pamilya, i-like ang video na ito. At ibahagi sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. At bago ka umalis, i-click ang kwento sa kaliwa. Pangako ko, tatama ito sa puso mo at mananatili sa isipan mo matagal matapos itong matapos.